Hello, Aries Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa April 6 hanggang 12. So alamin po natin naghihintay sa inyo para sa mga petsa na yan. But first, reminder lang po, meron tayong isang tanong, isang sagot portion sa dulo ng ating reading. Kaya kung meron kang pang malakasang isang tanong na ko, i-prepare mo na yan dahil mamaya sa dulo, babasahin ko po at sasagutin ang tanong mo na yan. Okay? So stay tuned for that. So let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Aries ang mga mensaheng dapat nilang malaman for this week. Inhale and exhale your cards. Ooh, beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Aries, thank you po sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po na nagla-like, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. So from the bottom of my heart, thank you po. So keep on liking, keep on commenting, and thank you for not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron kang the Four of Cups. Okay. This week, nakita ko dito, Aries, na kung itong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, nakaramdam ka ng pagkadismaya, no? Nakaramdam ka ng kalungkutan, disappointment, or heartbreak about something na inilaban mo before pero walang nangyari. And hanggang ngayon, pinapanghinayangan mo yung isang bagay. Your spirit guides are telling you, now, may darating na bago ha. May darating na isang bagong opportunity or magandang balita o magandang pagkakataon para sa'yo na magpapalusaw ng disappointment mo from the past. Kaya maging open ka ngayon, maging open ka for the possibility, maging open ka for new things ha. Hindi yun nakatutok ka lang sa mga nasayang. Kasi isipin mo na lang, kaya nawala yun kasi hindi para sa'yo. Meron darating talaga na para sa'yo. At yun yung wholeheartedly dapat ay tignan mo or yakapin mo. Okay? Napakagandang promise ito for a brand new thing this week. Okay? In the area of what your core energy is, meron kang the Ten of Pentacles. Okay? This week, kayo po ay tinatawag ng yung spirit guides, Aries, na tutukang mabuti yung mga bagay na long term. Example, long term ipon, long term kita, long term na trabaho, o long term na sideline. No? Ito yung linggong ito. Yun. Kaya sinasabi ko sa iyo na huwag ka nang ma-disappoint sa mga nawala. Kasi yung darating, maaring ito yung pang long lasting na para sa iyo. So, huwag kang panghinaan ng loob sa lahat ng nag-end o sa lahat ng mga walang pinatunguhan. Okay? I want you, while watching this video, I want you to be hopeful and to be excited. Dahil yung susunod na darating para sa'yo ay hindi kakarampot, ay hindi konti, ay hindi temporary, kundi something talaga na magpapabago sa chapters ng buhay mo. Something na permanente, tatagal, sigurado. Okay? Many of you talaga namang may papasukin kang bagong negosyo, bagong sideline, or meron kang pagkakakitaan na bago or career change, and this time around, it will be permanent. Okay? It will be fruitful at talagang abundant ang darating sa'yo. Okay? Sa iba naman po dyan, sa ibang mga merong kinakaharap sa pamilya, halimbawa, hatian ng mana, hatian ng property, tapos parang feeling mo yung pamilya mo na left out o kayo magkakapatid, parang hindi mo deserve yung hatian, pinapayuhan ka na yung spirit guides to really move on. No? Wag mo nang, I don't know why, naramdaman ko dito na hayaan mo yung karma ang gumanti sa taong yon na nang isa sa inyo pagdating sa property or hatian. Parang ganun eh. Because if you could just let things go, especially the negativity, darating yung bago. Parang ganun eh. So kung kumakaharap pa ngayon sa hindi patas na trato pagdating sa hatian, tapos talagang wala ka nang magagawa, wala ka nang remedyo, nako, si God na ang bahalang gumante para sa'yo. Okay? Ten of Pentacles, the Moon card. Yes, akala mo ngayon baon na baon ka na, no? Akala mo durog na durog ka na or parang
Wala nang magagawa kasi lahat na sinubukan mo, lahat na tinry mo, lahat na pinagsumikap mo para dyan pero talagang wale. No? But this time around, sabi ko nga sa inyo, pagpasok ng isang bagong bagay na magpapayabong na kung ano man yan sa buhay mo, lahat ng questions mo, may sagot na. Lahat ng mga duda mo before, may sense na ngayon. Na parang, gets ko na. Kaya hinayaan ni God na hindi ko makuha yon kasi nga para dito. So God is redirecting you for something better, something stronger and secured. Kaya wag mo nang iyakan pa yung mga nasa dati at wag ka nang bitter sa mga yon kasi this time around you will realize why. Why does that happen? Why does that made me cry? Bakit ako nasira doon? Bakit ako nalugi doon? Bakit ako nasaktan doon? Dahil may bago para sa'yo na mas permanente at mas magpapaangat sa'yo. Kaya do not be so sad this time. Antabayanan mo yung mga ganda pang darating. Okay? So Aries, ano ba itong mga minimithi mong makuha this week? I-comment mo na yan sa baba. I-manifest na natin. Darating yan para sa'yo. Okay? Sulat na po. I-manifest mo sa baba yung mga bagay na yan. Darating yan. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Six of Swords. Sabi dito, mag-focus ka na lamang sa forward movement. Huwag mong tambayan yung problema, wag mong tambayan yung issue ngayong linggong ito. Okay? This week, make sure, Aries, na hindi ka papatol, hindi ka gagatong. Kapag may problema, isipin mo, ibibig deal ko ba yan? Huwag na lang. Sige, palipasin na natin. It's all about you choosing your peace, choosing yourself, at mag-focus tayo sa positivity kesa mag-dwell sa nega. Move on tayo palagi at huwag nating pe-personalin lahat-lahat every day this week, okay? Piliin mo lagi yung tahimik, kalmado. Okay lang mag-walk out, okay lang huwag pansinin, okay lang na huwag mag-atubili, especially kung super nega ng mga bagay na yon, okay? Six of Swords, the Temperance card. Yes, panahon talaga to for you to put a lot of patience this week. Okay? Pasensya. And then trabahuhin natin yung mga bagay na alam nating magpapaabante sa atin. Hindi ito ang linggo para subabog ka or magalit ka or mairita ka. Pinapayuhan ka for you to be able na talagang maging long-lasting yung epekto sa'yo at talagang makaahon ka na totally. Kailangan mo talagang sabihin sa sarili mo na, okay, tatrabahuhin ko ito, ilalakad ko ito, pag-sumikapan ko ito, pero relax lang. Kasi alam ko na kung ilalagay ko yung patience ko dito at yung hard work ko dito, makakaabante na ako. So, kailangan talaga ngayon, Aries, matuto kang makipagkompromiso, matuto kang magpasensya at lumakad para ito yung magkaroon ng magandang andar. Okay? Importante yan for you. In the area of what you need, meron kang the Eight of Swords. Kailangan mo tiwala sa iyong sarili. Many times, sinasabihan mo ang sarili mo na wag na lang kaya, baka matalo lang ako, baka mapahiya lang, baka mauwi sa wala, sayang lang. Kakaisip mo ng ganun, lalong umuunti yung options mo. Lalong umuunti yung pintuan na pwede mong galawan. Kaya you always feel stuck. Well, in reality, hindi ka naman talaga stuck. Nasa isip lang yan eh. So, panahon to really begin to trust yourself even more. Talk to yourself in a positive way. At huwag mo nang ikaw ang sumira sa iyong sarili. Okay? Dapat nga ikaw ang unang cheerleader ng sarili mo eh. Hindi ibang tao eh. Diba? So, make sure na meron kang delulu energy or talagang kakapalan ng muka. Because kapag ganun, kahit anong pantapal na solusyon, makakahanap ka. Okay? Eight of Swords. The Four of Swords. Meron kang dalawang four. Four, ibig sabihin po, meron kang protection. No? Your divine power, your angel guides, spirit guides are protecting you. Kaya do not be afraid. Do not be stressed out masyado. Okay ka, ligtas ka, safe ka. Okay? Four of Swords in the Eight of Swords. Sabi dito, kulang ka lang sa pahinga. Kulang ka sa pag-surrender kay God na parang, God, hindi ko alam ang gagawin ko, tulungan mo ako. Kulang ka sa ganong klaseng tiwala. Kaya parang feeling mo, wala ka na magawa. Hala, paano to? Wala na akong magawa. Over-panic ka na.
Eh usually naman, nasa isip mo lang yan. Kaya panahon talaga to, Aries, this week, na cultivate a lot of time for rest. Kasi kapag nakapag-rest ka, kapag may tama kang tulog, kapag may tama kang pahinga, lumalakas ang isip mo, nagiging payapa siya para makahanap ng tamang solusyon. So gawin mo to this week, no? Pag dead end or parang feeling mo hindi ko alam, magpahinga ka muna para pagbalik makaisip ka na ng tamang solusyon. Okay? Example, today, may malaking problema sa company, kailangang asikasuhin, sobrang sakit na ng ulo mo, kakaisip, wala ka nang mahanap na solusyon, sabihin mo, sige, bukas ko na lang, tulugan ko muna to para makapag-refresh ka. Parang ganon. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the 10 of Swords. 10 is really a completed cycle. Okay? Nakompleto mo na yung karma na dapat mong makompleto noon. No? Ngayon, start na to, Aries, especially some of you are having their birthday this time. So happy birthday po. Happy Aries season, no? So pinapayuhan ka today to celebrate your life and make sure na meron ka ng malinaw na direksyon moving forward, direksyon na permanente, direksyon na sigurado, at direksyon na talagang hahakbangan mo. 10 of Swords, nanggaling ka na sa pinakamahirap, nanggaling ka na sa pagkadapa, sa pagkalugmok, and at some point, you thought hanggang dun lang. Pero pinapayuhan ka dito na hindi eh. Meron ka pang pwedeng makuha, pwede ka pang makabangon, pwede ka pang makabawi. Kaya learn to close the chapter of your life na pangit. Huwag mo nang balik-balikan, isara mo na, tawag dito, magkaroon ka na ng closure doon nang sa ganun, masara na yung energy na yun. At makapag-move forward ka na, makabawi ka na. Kasi deserve mo naman eh. So give yourself that chance to move forward and forget the bitterness from your past. Okay? 10 of Swords, the 6 of Swords. Yes. Here, 6 is all about reflection. Magbalik tanaw ka daw, Aries, para makita mo kung ano ba yung mga dapat kong i-improve, ano ba yung magiging inspirasyon ko na nanggaling sa akin noon para magkaroon ako ng lakas ng loob this time. Okay? Mag-retrospect ka, magbalik tanaw ka para ganahan ka na parang, ay, tinan mo, alay-alay na narating ko ngayon. Sige, laban pa. O kaya, ay, mas maganda buhay ko ngayon kaysa noon. Sige, laban pa ako kasi may nangyayari pa. Parang ganon. Okay? So, use your past experience to really boost your confidence and boost your motivation. Okay? 6 of Swords kay 10 of Swords. Sabi niya, bangon-bangon, larga, laban tayo. Huwag tayong papadala sa ating mga kalugmukan, sa ating kasawiang palad, sa ating mga pagkakamali. Kayang-kayang pang umabante. And meron kang paraan this week to do so. Kumbaga, ito yung linggo ng pagsisimula mo ulit. Huwag kang matakot magsimula sa zero. Huwag kang matakot magsimula sa mababang pwesto. Ang importante, gumagapang ka, lumalakad ka, umaandar ka, may ginagawa ka. Matakot ka kung wala ka ng paggalaw, di ba? Pero at least habang you're breathing, habang ikaw ay nagigising, meron kang chance na iangat ang buhay mo. Okay? Importante to for you. In your near future, meron kang the Hanged Man. Sa near future, sabi ko nga sa inyo, you will be enlightened. You will realize na parang, kaya pala hinayaan ni God yun. Kaya pala hindi ko makuha-kuha yun kahit anong pilit ko. Everything will make sense. And this time around, yung utak mo, yung pananaw mo sa maraming bagay, malinaw na. Hindi katulad dati na parang, bakit ganito? Bakit ganon? Ginawa ko lahat pero bakit ganyan? Pero someday, ang tabayanan mo, 12 days, 12 weeks, or 12 months, meron ka ng certain confidence na at saka wisdom na, I gets ko na. Ngayon, hindi na ako aasa. Hindi na ako malulungkot dito. Move on na ako. Now I understand that I need to grow in order for me to have more. Okay? Kaya yung delay, malulusaw dahil ikaw, gets mo na kung ano yung purpose ng lahat ng mga pinaghirapan ko o dinaanan ko. 3 of Cups, yes? Now, you're gonna surrender everything and you start to celebrate every win sa buhay mo. Maliit man o malaki, na-appreciate mo na siya. Kasi nga may pinagdaanan ka na dati na mas mabigat. Kaya ngayon, kahit anong dapat i-celebrate,
sineselebrate mo, na-appreciate mo. At ginaganahan ka lalo kasi alam mong meron kang nakukuha and you feel loved and appreciated by the divine power. So nakita ko talaga dito, you're gonna go out even more, hang out with friends, or dine in with family. Talagang celebratory feeling siya. Kasi parang nakawala ka dun sa hirap at sineselebrate mo yun every single day. So congrats po. Okay? In your challenge, meron kang the Page of Pentacles. Sabi dito, kung meron ka mang mga papapasukin sa buhay mo ng mga bagong opportunity or mga bagong bagay, importante pa rin na binubusisi mo everyday, no? Tinitignan mo kung tama ba yung hakbang ko, nag improve ba ako, meron pa akong dapat pa bang i-improve o wala na, ako ba'y nagiging kampante na, no? It's all about you re-evaluating yourself. Kumbaga parang nire-review mo bawat galaw mo para makita mo kung pwede pa bang mas tumaas pa or mas higitan ko pa o galingan ko pa. Nakita ko dito na kailangan huwag kang kampante sa stock knowledge lang o sa mga napagdaanan mo lang in the past. Every day is a new way of learning new things. Huwag kang mapagod na matuto, huwag kang mapagod na mag-aral ulit sa mga bagay-bagay na pwede mong aralin para mas mapabuti yung galing mo. Okay? Ace of Pentacles. The Five of Cups. Okay? Sabi talaga dito, you are so in the past. Parang marami kang hang-ups, marami kang mga expectation sa buhay mo at umaasa ka pa rin na yung ganda na nangyari before ay ma-replicate mo this time. No? Pero ang hindi mo daw nare-realize, marami ka ring pagkakamali before na wag mo nang uulitin this time. Kaya importante talaga malinaw sa iyo kung ano yung mga dapat gawin. Okay? You are now moving forward. Merong mga bagong bagay na nagbubukas para sa iyo. Pero wag mong sayangin yung chance by just doing it. No? Sometimes kailangan natin siguraduhin na tama yung bawat hakbang para hindi na maulit yung dati. Okay? Importante yan para sa'yo. Fortune, meron kang view from above, get the bigger picture. Yes, lawakan mong isip mo, lawakan mo ang mata mo para makita mo yung mga potensyal na magpapabangon sa'yo. Okay? In your fortune, meron kang the Queen of Wands. Ngayon talaga nakita ko, this is the week for you to socialize, Aries. Okay? Panahon to really go to that reunion, go to that alumni homecoming, kung may presentation sa office, mag-present ka. Kung meron dapat i-interviewhan mo. It's all about you having this immense na confidence. No? Love mo sarili mo, nagagandahan ka sa sarili mo, you are proud of yourself, at talagang makikita yan sa aura mo this week. So, kung ano man to mga balak mong gawin, kitang-kita ko dito, smooth sailing. Magagawa mo silang lahat dahil meron kang immense tiwala sa iyong sarili. So, bumangon ka na dyan. Gamitin mo tong energy na ito para ma-accomplish yung mga gusto mo ma-accomplish at maka-smooth sailing ka na forward. Okay? Queen of Wands, the Queen of Wands. Yes, talagang sabi niya, your confidence will be your key to make it big this week. Okay? Kung ano yung inaasikaso mo, sabayan mo ng tapang at tiwala sa sarili, sure ball ang panalo dyan. Okay? Importante yan for you. Claim mo to. In your divine messages, your dreams need a practical plan. Sabi nga dito, dapat daw, yung mga plano mo, mga course of action mo, dapat practical. Ibig sabihin, dapat kayang gawin ng katawang lupa mo ngayon, dapat kaya siya ng pera mo, ng budget mo, ng oras mo. Pag hindi, ibig sabihin hindi siya practical. So, find better ways or better diskarte para maging practical sa'yo, swak sa'yo, yung plano mo. Okay? In your divine messages, meron kang the Page of Cups. Sabi dito, learn to have fun this week. Okay? Nakakalimutan mo na, Aries, na magsaya, mag-enjoy, i-treat ang sarili mo, no? Maging bata ka ulit na in order for you to do well, you need to be happy again. Okay? So if you're working hard, make sure na nag-play hard ka din. Panahon to para paligayahin ang puso. Okay? The Page of Cups, the Queen of Pentacles. Yes. Kung talagang gusto mong maging satisfied sa buhay mo, alam ko na masipag ka for work, you're earning money for your family, you're doing everything para to keep the family afloat, para merong pagkain sa mesa, para makabayad sa bills. Especially
Itong buwan nating ito talaga namang oil price hike and also yung gasolina and pamasahe, lahat mahal, no? Pero panahon talaga to double down on your happiness. Marami daw mga source of happiness na hindi mo kailangan gumastos. Especially bonding time with family, with kaibigan, kahit solo ka lang sa bahay, merong mga kaligayahan pwede kang gawin na hindi mo kailangan ng pera masyado. Okay? So find those ways para hindi ka maubusan ng rason para maging maligaya. Okay? Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have heart, love, deep affection, and caring. Yes, ngayong buwan na to, mahalin mo ulit ang buhay mo, ang trabaho mo, yung darating, you're gonna be okay. You have leg, stepping into a new experience. Yes, talaga mayroong mga bagong darating po para sa inyo, mga bagong opportunity, tao, lugar, no? So, gamitin mo ang chance na to communicate, to socialize. Okay? You also have broken ring, parting of the ways in either romance or business. Nakita ko talaga dito yung pagtanggap mo ng mga bagong bagay at ready ka ng iwanan, yung mga dapat iwanan because it's not working anymore or hindi na parte ng buhay mo this time. You also have love. Oh, heart and love. Panahon talaga to find the passion or to love something or someone again para magkaroon ka ng source of inspiration or source of parang fuel para lalong lumaban sa buhay. So alalahanin mo yung mga minamahal mo sa paligid mo, mga importante sa'yo, na balak mong pagkomitan ng iyong commitments. Okay? Ang outcome ni Aries for April 6 to 12, the King of Wands. This is the week kung saan yung plano mo for the next month, for the next year, ay maging konkreto. No? You need to listen to other people's criticism, payo, para mas mapahulma mo ng maayos yung plano mo. Pero nevertheless, tinatawag ka na magkaroon ng fighting spirit, kalakasan ng loob na sumuong, lumaban, abutin ng pangarap. Okay? Kailangan mo yan ngayon. King of Wands, the Four of Cups. Huwag mo daw laging isipin na kapos ka. Huwag mo laging isipin na hindi mo kaya o wala kang paraan. Darating yung paraan, darating yung panahon, darating yung timing. Pero ang dapat hindi mawala-wala sa'yo ay yung kumpiyansa at lakas ng loob na aabutin ko ito, kukunin ko ito. Because things may change. Mahugulat ka na lang bigla-bigla may darating sa yung bagong pagkakataon at kung hindi ka ready, sayang to. Diba? You need to be brave enough to chase what you want. Kaya wag mong panghinayangan at wag kang tumambay sa problema. Always be a fighter for your dreams. Okay? Good po para sa inyo yan. So Aries, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and think of that one question and I will answer that for you. Okay? Inhale and exhale the answer to your question. You have the King of Wands, the Four of Wands, and the Knight of Cups. Beautiful. At the bottom of your deck, meron po kayong the Three of Pentacles. You know what? Sabi dito ng yung spirit guides, kailangan mo ng guidance sa mga tao sa paligid mo. Yung mga taong nauunawaan ka, without judgment, talaga namang they are rooting for you, no? So, find the comfort with these people, makipagtulungan ka sa kanila para ma-solve yung problema mo na yan at magkaroon ng resolution. In your reading for today, your bravery, yung tapang mo, ang makakapukaw sa atensyon ng mga tao sa paligid. I don't know why. Someone will offer you, someone will give you the go signal, someone will tell you na parang, okay, Aries, iyon na. Gora na. Happy ka na dapat. Because you have the Four of Wands in your center. Celebration, happiness, reaching that milestone, reaching that finish line. At yung finish line na yan, manganganak ng mga bagong pintuan because meron nakakita ng kaya mong gawin o ikaw mismo, no? If it's love, talaga namang I'm seeing here, kung ang question mo po ay tungkol sa pag-ibig, the answer is yes. Kung ano man po ito sa buhay ninyo, tapangan mo ang sarili mo, harapin mo siya, makipagtulungan ka, you will reach that milestone. You will get this. Abot kamay yung finish line na gusto mong tumbukin. Okay? Kaya kung tanong mo ay yes or no, yes na yes na yes ang sagot ko sa'yo. Basta, magpakatapang, laksan ng loob, at huwag mong uurungan yung mga offers sa'yo. The opportunities are being given to you. Whether love life man yan, career, negosyo, project, you just need to be brave to accept and work with other people para matumbok ito. Kasi kayang-kaya mo. Okay?
So Aries, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Sana nakaresonate ka. Ganon din po sa inyong April 6 to 12. Saan po kayo nakarelate? Comment down below. Comment down below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aries today. Thank you po ha for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.